Agaw pansin ngayon ang ginawa ng batang player ng Chicago Bulls. Grabe ang ginawa na kahit sino mapapahanga, dahil bumuhos lang naman si DJ Stewart ng 37 points para pangunahan ang Chicago Bulls, sa score na 103-99 na overtime na tagumpay, laban sa Atlanta Hawks sa NBA Summer League sa Las Vegas. Tumalo ng Bulls sa 15 puntos na abante para simulan ang unang quarter, ngunit bumawi ang Hawks para gawin itong 7 puntos na laro patungo sa pangalawa. Nabawi ng Bulls ang momentum at na-outscore ang Hawks sa score na 34 at 25 points para bumuo ng 16 points cushion sa halftime. Nagdala ang Hawks ng mas mahusay na pagsisikap sa ikatlong quarter at nag-chip away upang gawin itong 18 puntos na laro patungo sa huling quarter. Nagpatuloy sila sa pagtulak sa pang-apat at kumapit sa 2 puntos na lamang na abante may 4 na segundo ang natitira, ngunit pinatatag ni Stewart ang kanyang sarili bilang bayani sa koponan, isang floater ang ginawa upang selyuhan at dalhin ang laro sa panalo. Nag-shoot si J.D. Stewart ng 11 sa out of 19 mula sa field at nagdagdag ng 3 rebounds at 7 assists sa kanyang game-high scoring effort para sa Bulls. Sumunod sa kanya itong si Julian Phillips na merong 21 points, 2 rebound, at 3 steals at 1 block, habang si Adama Sanogo ay nagtala ng 17 points, at 9 rebounds, 2 steals at 2 block. Nagambag si Mates Boss Elias ng 11 points, 2 rebound, 5 steals at 1 block sa loob ng 29 minutes mula sa bench. Sa kabila naman pinangunahan ni Keaton Wallace ang Hawks na merong 22 points, 3 rebound, 7 assist at 2 steals, sa loob ng 29 minutes. Sumunod sa kanya itong si Jordan Bowden na merong 18 points, 3 rebound, 3 assist at 2 steals, habang nagdagdag si Dylan Windler ng 17 points, 7 rebound at 2 assist. Habang makalaro naman itong si Kevin Durant para sa Team USA Olympic Basketball Team, dahil nakita umano na nag-ensayo ito at tila makikita na handa na para sa kanyang laro. Isang malaking hakbang para maibalik siya sa track para sa Paris Games na magbubukas sa susunod na linggo. Ito ang unang pagkakataon ni Durant sa sahig kasama ang koponan nitong summer. Bago ang simula ng ika-6 ng Hulyo ng training camp sa Las Vegas at hindi nakuha ang unang 3 exhibition games sa koponan. Lalaro ang Team US sa South Sudan sa Sabado at Germany sa Lunes sa huling 2 tune-up nito bago ang Olympics at inaasahan na makakalaro na itong si Kevin Durant. Ang US ngayon ay merong 3 wins at 0 lose sa pre-Olympic tune-ups nito, tinalo ang Canada sa Las Vegas at pagkatapos ay tinalo ang Australia at Serbia sa Abu Dhabi. At ngayon si KD pa rin ang all-time na nangunguna sa pag-score para sa US men's program sa Olympics. Si Durant ay umiscore ng 435 points sa Olympic play nito. May pagkakataon si Kevin Durant na maging unang 4-time men's basketball gold medalist sa kasaysayan ng Olympic, matapos maging bahagi sa mga US teams na nanalo ng ginto sa Tokyo 3 taon na ang nakararaan.